para talakayin ang isang mahalagang usapin na may kinalaman to sa pagbili, pagbenta ng lupa at real property. Kailangan nating alamin natin mula sa kanya itong mga proseso, mga kinakailangan pong dokumento sa paglilipat ng titulo sa pamamagitan ng deed of sale. Magandang hapon po sa inyo, ma'am, at BIR Kalasyaw po, no? Yes po, Pambolidia. Yes, taga BIR Kalasyaw po. Ma'am, kasi marami pong mga kababayan po natin ang nalilito, nahalap sa kalituhan pagdating sa mga requirements, at mga proseso. Pwede po bang ipaliwanag po sa atin itong ating paksang pag-uusapan sa araw na ito, ma'am? Ayan, totoo po yan, Bombolidia. Napakarami po sa ating mga kababayan yung nahihirapan para magproseso ng kanilang pag-transfer sa nabili nilang lupa. Pero sa BIR po, sa amin po, napakadali lang naman po nito. Meron lang po kaming mga requirements na kinakailangan para po ma-process ang kanilang transfer. So, banggitin ko po yung mga requirements namin. Unang-una po doon, yung notarized deed of sale natin. Kailangan po notaryado ito at pirmado ni seller at ni buyer. Pangalawa po is yung certified true copy ng tax declaration. Makukuha po nila ito sa assessor's office kung saan po matatagpuan yung lupa na subject po ng sale. Third po, certificate of no improvement. Kung wala pong improvement yung lupa. However, kung meron naman pong improvement na naka-erect po doon sa subject ng sale natin, kailangan po namin ng certified true copy ng tax declaration nung improvement. And fourth po, kung sakali po natitulyado ang lupa na subject ng sale, kailangan po meron po tayong certified true copy ng title. Makukuha naman po iyon sa Registry of Deeds. And just in case po, yung magpa-process ng transaction nila kay BIR is hindi po yung nakapirma sa deed of sale, hindi po si seller or si buyer, may napag-utusan po sila, kailangan po, meron pong special power of attorney yung kanilang inutusan or yung kanilang authorized representative. At the same time, kailangan po notaryado po yung SPA. And naka-indicate po sa SPA kung ano yung tungkulin ng authorized representative. At naka-specify yung mismong tax declaration number or title number. And syempre po, kalakip po ng SPA, meron po dapat silang ID with specimen signature. ID po nung principal at ID nung authorized representative. Kung kinakailangan, humihingi rin po kami ng vicinity map or location map. Makukuha din po yun sa assessor's office. So, yun lang naman po yung kinakailangan namin para maproseso yung kanilang transfer through deed of sale po. Yes, Ma'am Lara, gaano po ba ito kahalaga? Itong mga requirements na to? Ayun, napakahalaga po ng mga requirements natin para po magawa po namin yung transfer para maipangalan na doon sa bumili ng lupa. Kasi kadalasan po kapag hindi natin inilipat yung nabili nating lupa, pagdating ng panahon, namatay na po yung seller, pinalampas po natin yung panahon na dapat na i-process na natin ito, nagkakaroon po ng problema. Nahihirapan na itong si buyer, yung talagang nakabili, doon sa lupang dapat pagmamay-ari na niya. So, at least po kapag nailakad po nila sa amin, nabayaran na po yung karampatang buwis or yung taxes, yung capital gains tax at documentary stamp tax, maililipat na po sa pangalan ng buyer yung nabili ng lupa. Kailangan bago tayo bumili ng lupa or ng bahay, ganyan, house and lot, tignan po natin maigi yung papel. Kung yung seller ba buhay pa, yung seller ba kaya niyang pumirma, yan. Yung mga ganun po, kaya ba nilang ihanda yung mga dokumento na kailangan ninyo, na nabanggit natin kanina para sa pag-transfer. Dapat yung mga yun po meron para kapag okay yung mga yun, mailakad po talaga nila at mailipat nila sa pangalan nila yung nabili nilang properties. Kasi kung hindi yun maayos, medyo magiging mahirap po yung pagdadaanan nila para lang ma-transfer sa kanilang pangalan.
Yun lang naman po. The rest, parang kapag okay po kasi yun, tuloy-tuloy po yan. Okay naman yung magiging proseso nila kay BIR, kay Registry of Deeds. Ayan. So, wala pong magiging problema. Ay, bago ko po pala nakalimutan ko pong banggitin kanina sa requirements, yung TIN number. TIN number po ni seller at ni buyer. Ayan. Wala naman pong TIN number, pwede naman po namin isyuhan yon sa opisina. Basta meron pong ID with specimen signature si seller or si buyer.